Pinoproseso na ng pulisya ang mahigit 250 inaresto matapos magkagulo sa mga kilos protesta sa Maynila nitong linggo. Iniimbestigahan din kung sino ang nagpaputok umano ng baril sa gitna ng kaguluhan. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Kuha yan sa tapat ng isang hotel sa Recto Avenue sa Maynila dakong alas 8 ng gabi nitong linggo. Kita sa video ang isang lalaking nakahoodie na pumasok sa hotel habang may hawak na baril. Kasabay niya ng takbuhan ng ilang tao sa lugar. Makalipas ang ilang segundo, makikita na sa video ang mga tao na sinisira na ang mga bintana ng hotel. Sa ngayon, wala pang detalye mula sa Manila Police District kung undercover na pulis ba ang nakita sa video na may hawak na baril. Kaya din kung saan galing ang mga putok na umalingaw-ngaw sa lugar. Base sa datos ng MPD, nasa mahigit 250 individual na ang nahuli sa gitna ng pagkilos kontra katiwalian sa Maynila nitong linggo. 151 sa kanila ay mga nasa hustong gulang, 6 ang mga babae. Nasa mahigit 100 naman ang mga menor de edad. 24 ang itinuturing na child at risk o yung mga nasa 15 years old pababa. Ang mga child at risk ay hindi masasampahan ng reklamo. Nananatili muna sa multipurpose hall ng MPD ang mga menor de edad habang ipinoproseso ang kanilang mga dokumento. Nasa mahigit 30 naman mula sa 150 adults na nahuli sa rally ang nasa custodial facility ng MPD headquarters habang ang iba ay nasa kustodiya ng iba't ibang police station sa lungsod. Hating gabi nang maabutan namin sa gate ng MPD ang ilan sa kaanak na nagbabaka sakaling makita ang kanilang mga kaanak na dinakip. Si alias Ray hinahanap daw ang pinsan ng kanyang girlfriend. Dinala raw ito sa Delpan Police Station kahapon. Nagtatanong ako dito, wala namang pumapansin sa akin or confirmation man lang na andyan yung kakilala ko, di ba? Nag-aalala din kami, pati yung family niya. Yung tatay niya di na nga makabiyahe. Sobrang tanda na. Galing din dito, hindi naman inasikaso. Naabutan pa namin ang ilan sa mga nahuli na dinala sa headquarters ng MPD at ibabalik sa Delpan Police Station. Patuloy na pinag-aaralan ng MPD ang mga reklamong isasampa sa mga nahuling rallyista, kabilang na ang mga sumusunod. BP 880 o ang Public Assembly Act of 1985, direct assault, disobedience, illegal assemblies, assault against person in authority at malicious mischief. Sa datos ng Department of Health, nasa 48 ang sinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Isa ang idineklarang dead on arrival matapos masaksak. Patuloy pa naming sinisikap na makuha ang panig ng MPD. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.